Tahanan ng tapat na pag-uulat. Prinsipyo, dedikasyon at katotohanan. Sumasayang papawid sa pagbaybay ng periodikong panlipunan. 96.40 una sa balita. Ito ang DDDZ Orex Radyo Siklab. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Metro Manila Road Safety Action Plan sinimulan na. Divorce bill sa Pilipinas umabante na. Pilipinas at Brunei pumirma ng ilang kasunduan. At alas Pilipinas nagpakitang gilas sa ABC Challenge Cup. Ating tutukan ng mga balitang yan dito lamang sa Radyo Siklab. Magandang hapon lungsod ng Maynila. Ngayon ay ika-29 ng Mayo daong 2024. Kami ang iyong tapat na mag-uulat. Ito si Margo Laurier. At live mula sa De La Salle University, ako naman si Sam Evangelista. Dito lang sa DDDZ Orex Radyo Siklab. MMDA bumuo ng Metro Manila Road Action Plan 2024 to 2028. Iyan ang balitang hatid ni Caitlin Garrido. Isiniwalat ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System ang humigit kumulang 92,583 na banggaan sa kalsada na tinatayang umabot sa 410 na pagkamatay bawat taon. Bunsod nito, mungkahi ng MMDA Assistant General Manager for Planning Attorney Victor Pablo ang isang komprehensibong plano para sa mas ligtas na sistema ng kalsada sa Metro Manila. Plano nitong mabawasan ng 35% ang crash fatalities sa taong 2028. Caitlin, nabanggit na ba kung ano yung magiging nilalaman ng planong ito? Sam, binigyang focus dito ang 5 pundasyon na sisiguro sa kaligtasan sa kalsada. Ang road safety management, safer roads, safer vehicles, safer road users, and post-crash response. Maraming salamat, Caitlin Garrido. Pinagtibay ang batas diborsyo sa Pilipinas matapos ang huli nitong pagbasa. Para sa mga detalye, Mac Alquizar, pasok! Umusad na ang divorce bill sa Pilipinas itong ika-22 ng Mayo na minungkahi ni Albay Representative Attorney Edsel Lagman. Umabot sa 131 ang pabor habang 109 naman ang hindi sang-ayon at 20 ang nanatiling abstain sa ika-3 at huling pagbasa para sa naturang batas. Ayon kay Lagman, matagal na dapat itong ipinatupad upang mabigyang pansin ang pangangailangan ng mga individual na nakakulong sa mapang-abusong relasyon. Mac Alquizar para sa Balitang Nasyonal. Lumagda ng kasunduan ng Brunei at Pinas upang pagbutihin ang maritime, turismo at agrikultura ng dalawang bansa. Ayon kay Communications Secretary Chaloy Garapul, napirmahan na ang Memorandum of Agreement sa Standards of Training, Certification, and Watchkeeping Certificates at ang Memorandum of Understanding naman para sa maritime sector at tourism projects. Anya ni PBBM, layunin ng MOU na makainganyo ng Bruneian tourists na bisitahin ang bansa. Kanya ring ipinangako na maisasaayos ang NAIA para sa mga inaasahang balitang bayan. At sa balitang pampalakasan, ipinamalas ng ALAS 2024 ABC Women's Challenge Cup ang taglay na lakas ng Pilipinas. Balitang hatid ni Cassie Jose. Makasaysaya ng salitang naglalarawan sa kamakailang pagbida ng ALAS Pilipinas sa 2024 ABC Women's Challenge Cup na ginanap ngayong buwan ng Mayo. Sa ilalim ng pamumuno ni Coach Jorge De Brito, pasigasig na napakitang gilas ng national team kung saan malinis nilang tinalo ang 3 kapunan sa Pool A ng elimination round na siyang pinangunahan ng veteran setter na si Gia de Guzman at spikers na si Cici Rondina, Iya Laure at Angel Carino. Bagaman kinapos sa semifinals laban sa Kazakhstan, umariba naman ang koponan sa Battle for Bronze laban sa Australia, kung saan nakakamit ng podium finish ang ALAS, isang espesyal na tagumpay para sa Pilipinas. Sa paghahatid ng balita at lakas, ako si Cassie Jose. Sumayin niyo ang mga balitang aming minatsagan sa araw na ito. Tutukan pa ang punto por puntong pamahayag ng premyadong lumang Nagbabandera sa pangmasang pagbabalita. Muli, ako si Margo Laurier. At ako naman si Sam Evangelista dito lang sa DDDZ Orex 96.40 Radyo Siklab.